Ganda ng tindig niya, eh. Ganda rin ng ulo, ng mukha. Ay, si Mia. Mia. Makulit to doon sa amin. Si Mia. Ba, Mia? Dati pinapadede namin siya. Yung unang-unang anak niya doon sa amin. Anak niya sa pagkadalaga. Ikaw, pwede doon kay Leo, pwede doon sa isa. Yung anak ni Showboat, si Epi. Proven na rin yung si Epi. Prime Matrix, gut health, and protein supplement for all dog breeds. What's up guys? It's almost 3 o'clock in the morning. Papadede ulit tayo ng mga puppies. And kung bibilangin nyo, 7 na lang sila nandito. Kasi yung isa hiniwalay ko. May problema. Yung isa na payat. Yung parang rant, yung hindi tumataba. Kasi tingnan nyo naman ito, tataba ng parang times 4 na ang laki at lapad nito mga to. Kaysa doon sa isa. Yun yung isa hiniwalay ko. Siya na lang yung ilalagay ko rin sa incubator kasi yung ginagawa namin yan, tinutubid namin kasi may problema kami kung hindi maganda yung kanyang bituka, kung hindi niya masyado na absorb at na digest yung gatas talaga. Kasi kahit noon pa naman, kahit dito siya dumidede kay Kiara, talagang hindi siya ganun lumalaki. Kahit itubid namin, wala talagang may problema talaga sa bituka. No, may lumabas nga na parang dugo na buo-buo sa kanyang puwet eh. Kaya medyo naghihingalo. Kaya parang mahirap na rin talaga tong puppy na to. Parang hindi na siya magtatagal eh. Pero ginagawa naman namin ng lahat para mabuhay siya. Kanina nung pinadede ko itong mga tuta, bago ko sinalpak itong 7 na to, siya muna yung inuna ko. Talagang wala na siyang grip talaga sa sa dede ni Kiara. Wala siyang grip. Kung pag tumidede siya, sisip-sip konti, tapos bitaw ng bitaw. So parang wala siyang nakukuha talaga. Kaya ang ginagawa namin yan, sinutubid namin. Kaso ang problema, hindi rin na-absorb ng kanyang katawan. Kasi may dumugo pa nga yung puwet. Kaya ayun, tsaga-tsaga lang. Binibigyan ko rin siya ng vitamins namin doon sa puppy. Parang energy niya. Tsaka yung pinaka, niya rin yung parang food source. 2 times a day ko siya binibigyan ng yung Biosid. Mahal nga yung ganun, yung Biosid, 1,000, isang napakaliit na botin. Yan lang. Pero maganda yun. Ito sa mga to, effective siya. Yan, tataba ang kakapal. Pero yung isa, yung maliit, talagang wala, hindi niya na-absorb. Talagang may problema talaga siguro sa bituka yun. Wala, okay lang yan. At least, meron pa tayong 7. Tapos meron pala akong good news sa inyo. Yung akala ko na hindi buntis si Emily, mukhang buntis, lumalaki yung tiyan. Binalik ko na nga sa adult dog food yun eh. Baga maintenance lang eh. Pero ngayon, napansin namin na lumalaki tiyan, tapos lumalaki dede. Ang ginawa namin, binalik na namin siya uli sa puppy food. Puppy food na uli siya, tapos binibigyan na uli namin ng mga vitamins para sa mga puppy niya. I-observe namin 1 week kung ano mangyayari, kung talagang lumaki siya niya. Ako, tumatayo na si Kiara. Gusto na niya tumayo, tidilaan niya na itong mga to. Basta pakita ko sa inyo, siguro bukas. Tapos may bago tayong in-order ng mga shampoo. Pakita ko sa inyo, gagamitin ko kay Uma. Kasi si Uma, yung pamumula sa kanyang katawan, medyo lumala. Gagawin namin, meron ako napanood, meron ako na research na bagong shampoo na ginagamit nila para sa condition niya, tsaka spray na rin. What's up guys? Good morning. May lakad tayo ngayon. Eto nga pala ang gagawin ko ngayon. Eto, mamaya papakita ko sa inyo yung si Uma, yung gagamitin natin shampoo sa kanya. Basta nandyan na yan, mamaya pakita ko sa inyo. Eto, ngayon muna papayos ko muna itong motor. Eto kasing upuan na to, okay naman siya. Ang kaso ni Esme, medyo papadagdagan natin ng konti, tapos papalitan natin ng mas makapit na cover. Pati ito okay naman na sa akin yung tambot na ito, tsaka yung lang medyo nadudulas kasi ko ng konti. Papalitan natin ng mas maganda
Mondragon kung tawagin. Tara, papakita ko sa inyo mamaya yung magiging kalalabasan. Basta magiging malupit yan. Ito rin sana Aerox kaso sa susunod na to papapaltan ko rin to. Ito naman kasi yung issue ko rito, medyo umaabante ko pagka papalagyan natin ng konting rito, yung pansalon ng betlog. Tapos ito okay naman to, medyo lang natin, papalitan lang ng cover na mas makapit. Mondragon din kung tawagin yan. Tapos may papakabit pa pala ako dito sa aking motor. Madalas kasi nalulobot yung cellphone ko kapag ka nandoon sa may quad lock na lagayan ko doon. Wala kasing charger. Ito papalagyan natin ng wireless charger. Papakabitan ko ito mamaya. Pero nahin ko muna yung upuan. Tsaka ito, yung ko rito, yung para sa clutch na pampalambot ng clutch kasi medyo sumasakit yung kamay ko. May injury tayo dito, di ba? Ayoko nung ganito katigas eh. Gusto ko, although hindi naman siya ganun katigas, manageable naman. Pero syempre pag sa traffic, sa sobrang traffic yan, mas maganda yung sobrang lambot, yung parang wala lang, clutchless. Para kang nagka-clutchless pero merong clutch. Siya, pampalambot, lalambot yung clutch natin. Meron na ako nakalagay niyan dati kaso medyo nalalakihan ako eh. Bumili ako ng mas maliit tsaka kulay itim para medyo siya, hindi halata, parang minimalist lang tingnan. Tapos ito ipapakabit natin mamaya sa upuan din na cover. Minimalist lang, parang hindi tayo nagpalit pero mas maangas. Lagay ko muna ito rito. Tara, sibat na tayo. Let's go. Alright. Ngayon guys, ito rolling na tayo. Papunta na tayo dun sa magagawa ng upuan natin. Dito lang naman to, malapit sa amin, dito sa Taytay. Kaya very convenient sa akin, malapit lang. I-meet natin dun yung tropa natin, si Boss Com. Nagpagawa rin siya ng upuan doon sa kanyang R15. Pakita ko sa inyo yung ginawang upuan doon sa R15 niya. Maganda rin Nag-send na sa akin ng video yung kanyang upuan, solid din. Tapos syempre ibay natin yung style na itong sa atin, hindi ka mukha nung gusto ko minimalist lang, parang hindi ka nagpagawa ng upuan pero nagpagawa ka. Ayan, okay guys, malapit na tayo. Dito lang yun sa tapat ng Rapid A tsaka Wiltec dito sa may Taytay. Dito lang yun, sa kabilang side lang. Ayan. Ayan mo makikita yung Santiago's Furniture. Tapos Rapid A Taytay, tropa natin nandyan. Mamaya puntahan natin si Kuya Jonard. Sa Wiltec, ayun lang sila sa kabilang side. Boss Batosay. Mag-u-turn lang tayo. Boss Batosay. Ayan mga boss. Wow, daming gagawin. Kaso huwag tayong humarang dito sa ATM. Ayan Boss Batosay Seat Maker. Ayan, tara, dito tayo sa loob. So yun guys, baka hindi ko muna ipatira tong CBR kasi meron akong design na pinakita Meron siya sinasabing isa nilang gumagawa, nasa main branch yata. Doon kayang-kaya daw gayahin yung ganong design. So sabi ko sige, doon ko dadalhin. Ang ibabalik ko na lang mamaya dito yung Aerox. Kasi ngayon meron pang pila. Baga pangatlo pa yata ako, pang-apat. May ginagawa pa sila ron. Ang gagawin ko na lang muna ngayon ay papaayos ko yung clutch tsaka yung charger na wireless. Tapos after ko ipaayos, iuwi ko muna tong motor na to. Kukunin natin Aerox. Yung Aerox ang titirahin nila dyan. Gagawin ng racing seat yung Aerox natin. Yun na lang muna. Tapos itong big bike sa natin dadalhin. So inline po bomba si Kuya. Ako naka-silencer kasi ako kaya hindi maingay yung motor ko. Nakakabit yung silencer para hindi nakakaya sa kapitbahay. Mamaya ako tatanggalin. Tapos ayun nga, nasa na ba ako? Tayo si Kuya kasi ingay. Ayun Bogsa, si Lupi, mga adik. Oops. May singit Ay, lalabas na. Wait lang. Yeah. Bigat Sige. Gigilid ko na lang. Palit driver. Hindi. Hala.
Tinanggal ko yung dating ano, pakabit ulit, tapos yung wireless charger, may dala ko dyan. So yun guys, so okay na oh. Nakakabit na yung cellphone ko. Charging na. Wireless charger na to boy. Tapos ito, nakakabit na rin yung clutch na easy pull na kulay itim. Mas maganda siya kasi hindi siya nakaharang dun sa aking ano, panel gauge. Yung nakaraan, yung luma kung nakakabit sa akin, para nakaharang yung wire eh. Ngayon mas clear yung ano niya, wala nakaharang. Tapos medyo adjust ko na lang ng konti. Siguro medyo masyado mataas yung pagkaka-adjust ng kabit ng clutch. Mamaya pababaan ko ng konti. Tapos may pupuntahan tayo saglit dito. May kukunin ako mga papel ng mga aso. Dumating na yung mga papel ng aso na pinaayos ko sa ABKC. Yung mga may-ari na ito, yung mga nagpaayos sa akin, nagpa-follow up na eh. Nandito na. Mamaya may message ko na sila. Nandito na yung mga papel nila. Ayusin ko muna ito sa sort out ko. Tapos uwi tayo. Kunin ko yung Aerox. Yung Aerox yung papaayos natin yung upuan. Ay, ako si ate. Merienda niya. Alright guys, ayan o. Aerox na itong daladala ko. Naibalik ko na dun yung ano, CBR 500 natin. Nandun na sa bahay. Mamaya ako na i-adjust yung pagbalik ko kasi may nahabol akong oras. 3:30 na pala. Nako, baka abutan tayo ng gabi. Kaya kailangan mapaayos ko na to agad. Saglit lang naman siguro nila to ayusin. Dito na tayo. Aerox natin papakabitan natin ang upuan. Pakita ko sa inyo rito yung mga upuan nila boys. Dami nagpapagawa nung upuan eh. Okay to, may speeches mga pang Aerox din yata ito. Lalapad ng upuan eh Yan. Yun Ito parang okay itong ganito. Ganito na lang kaya patira ko. Ganda to Problema pala dyan, hindi siya waterproof. So, sige waterproof yan, lahat na po na ano. Lahat ng butas niya pinapasok ng tubig. Kahit meron siyang plastic sa loob. Hindi po kami makalagay ng plastic niya kasi nakadikit. So mas maganda talaga yung racing seat. Racing seat po, hindi po nakadikit na. Yung racing seat hindi siya pinapasok. Waterproof yun. Ha? Dito tayo, pasok. Eto, pinapasok dito kasi marami siyang tahe, no? May ano po yan, sandaan lang po yan sa likod. Hindi na namin nagawa. Parang yung nakalagay dito? Meron dyan sa gitna. Sige, mag-racing seat na lang ako doon sa Aerox. All black na lang kuya, doon, all black. Pati yung mga sinulid niya, all black. Maganda yung ganito, parang may carbon sa gilid. Mondragon ba yun, yung magandang tela? Mondragon, tapos lagyan natin ang carbon sa gilid. Sa gilid? Yung sa may... Mas maganda, tignan niya, yung racing seat na yan, dito yan. Lagay natin dito yan, lahat, all Mondragon po, lagay natin dito tayo maglagay ng carbon. Yan, ganun. Sige. So yun guys, tapos na. Hindi, biro lang. Pinahiram nila ako ng upuan doon. Yung mga naka-display na upuan doon na pang Aerox. Pinahiram lang sa akin saglit yung isa. Sabi ko kasi may bibilin lang ako dito. May inuutos kasi sa akin na bibilin baka magsara na. So dapat nga alis na ako. Uupuan ko na lang muna yung kapote ko walang upuan sa akin. Kaso yung pinahiram nila ako, may upuan naman daw dyan na pwedeng gamitin ko muna sandali. Pang Aerox. Tapos ayun, bibili lang ako ng mga pinabibili sa akin, mga sa bahay, itlog, mantika, mga gulay-gulay, ganun. Naku, traffic na naman dito sa looban ng Taytay. Buti nga hindi kami inabot nung baha. Dito bumaha daw dito nung ito nakaraan, yung kay Bagyong Karina, bumaha dito sa looban, sa may bayan. Pero hindi naman lahat, meron mga part na binahala. Tapos dun sa amin, mataas yung lugar namin Pag dun sa amin, binaha. Nako, lubog na talaga dito sa baba. Mataas dun sa lugar namin, ipabundok na, packet na ng Antipolo. Kaya hindi kami naabot ng baharan. Whew! Ayun guys, tingnan nyo, nakabili na ako ng mga pinabibili sa akin. Kita nyo ba dyan? Mga gulay. Pinabibili sa akin ng airmats ko. May itlog pa nandun sa top box ko. Tapos nandun din yung mga dishwashing tsaka mantika, pati mga sabong panlaba. Kaya very convenient sa akin kapag may ganyan yung motor ko dapat may mga lagayan may sabitan ng gulay. Dati mas convenient yung nakaraan, yung may stepboard yung ko, Kimco like, yung likod
Meron din top box. Ayan oh. Sa top box, ando yung mga ibang pinamili. Diba? Ayos. Motor natin mga dual purpose eh. Racing tsaka pang camping. Tapos pamalengke na rin. Diba? Ayos. Ayan guys oh. Ginagawa yung mga upuan. Ayan. Mamaya sa atin nakapila. Ayan si Kuya Bernard tsaka si Kuya JR. Ito na ba yung akin? Ayan na yung sa akin oh. Yun oh. Yung simula ng baklasin yung stock na seat cover. Ayan. Tapos mamaya tatahin yan dun. Kasi Kuya JR yung tumitira. Si Kuya Bernard yung nagtatahin. Ayan, so kinakorte yan na. Tayo! Kaya nga eh, oh, dito pala si Boss Cobb oh. Ayun oh. Asan na yung pinag... Siyempre, alam niyo na. Pag racing seat ang hinahanap nyo, Boss Bato sa PH. Tara na rito sa Taytay. Maraming branches yan. PM mo lang. Boss Bato sa PH. Asan na yung motor na pinagawa mo kanina? Wala, benta na. Sabi sa iyo eh. Ang bilis naman nun, kakapagawa mo lang ng upuan eh. Benta agad. Basta kapag nagpapagawa ko ng motor dito kinabukasan o maya-maya lang, benta na agad yun. Wala pang isang araw, benta agad eh. Kaya nga, Ang bilis. ganun talaga. Ganun ba yan? Mabilis mabenta pagka Boss Bato sa'yo upuan. Talaga. Tara na rito, punta na kayo. Malakas yung ano, appeal. Sa tanda. Eh no, since 2015 pa ang Boss Bato sa'yo. Kaya solid yung mga upuan niya, yung mga sample. Ito yung pinahiram sa akin po ano, flat seat. Pinahiram lang sa akin kasi kanina na malengke ko eh. Baka kasi magsara ka ako hapon na eh. Sabi ko labas muna ako. Siyempre, pang diet yan ah. Hindi sa Airmats ko eh, pinabili ako eh. Mga gulay-gulay. Diet-dietan lang. Kaya nga sarado na rin eh. Sa Rapid yan, diyan kami palagi nagpapagawa ng sakyan eh. Pare, saan located to pre? Eh, tinuro ko na syempre dito, tapat ng ano, Wiltec Taytay tsaka Rapid Taytay. Ayan, Boss Bato sa'yo makita nyo. Katabi ng PNB. Ayan, along Manila East Road. Ayan, last customer, kami na nagsara dito eh. Oh. Ayan, oh, iniintay na matapos yung motor ko. Ayan, oh, tinatabasan na, ginagandahan masyado yung ano, tabas. Ayan. Ayan, nagkabit na rin tayong sticker oh. May ibang mga sticker. Sila ko mo Boss Dar nakabigote, kay Boss Jobe, si Boss Cobb, tapos Baby Toyo, Saks. Oh, yeah. Ano, tawag dyan, no? Seat check. So, bago balutan, titingnan muna kung ano. Ayun oh. Siyempre. Hindi masyadong ipit yung bed mo. Siyempre. Mamaya pre, kakapit ang betlog mo dyan. Pag nakalagay na yung ano. Ano ba, Mondragon? Mondragon. Yun o. Para saan ba itong gatong butas? Hindi, para mahatak yung ano pre. Hindi lang, para takit Cover mo. Ah, okay. Ah, takip pa ilalim. Kaya ito lang nilalagay dyan. Oo. Kasi nakakukat. Yun o. Yan, patapos na guys. Ano? Binaparil na. Oh. Tay-tay natin yung ano, final. Pag kinabit na sa motor. Pogi niyan. Ayan, oh. Boss Bato say. Galing to, meron pa siyang ganito. Oh. Boss. Ayan oh, finished product. Ayos na, ikakabit na. Game. Sige. Ayos na. Ha? Yan, kakabit na. Dito pa sila Ate Darna. Boss Cobb, Ate Darna. Game. Yan, ayos na. Ayos. Kapit makapit yan. Bagay na bagay. Yo guys, what's up? At pa Laguna tayo ngayon, pa Calamba, Laguna tayo ngayon. May pupuntahan tayo. Pupuntahan natin si tropa natin, si Brother Darrell ng Prime Matrix, Macno Tribet. Ngayon, bibisitahin ko rin si Mia. Kasi yung meron akong female doon eh, nandun sa kanya. Ng anak na yun eh, dalawa yung nabuhay. So, nung nakaraan yata parang nagkaroon ng skin problem yung si Mia, tsaka yung sa mga tuta din hawa. Pero ngayon, okay na. At ngayon mapupuntahan ko na, kaya medyo na postpone kasi ano,
pinagaling pa muna yung kanilang skin allergy. Parang nagka-allergy sila nung tag-init yata. Kaya meron din yata dog food na parang naging cause or something. Basta ganun, nagkaroon ng allergy. Pero ngayon, okay na, smooth na, makinis na. Silipin natin yung mga tuta ni Mia. Tsaka iuwi ko yung isang tuta dun. Nadali natin sa bahay. Tsaka titingnan natin kung ano, kung for release din yung puppy na yun. Check out muna natin. Basta ipopost ko na lang kapag for release siya. Check out yun na lang sa IG natin o kaya dito sa Facebook page natin. Andiyan naman lagi mga nakapost yung mga for out natin eh. Okay guys, message nyo lang ako pag may mga tanong kayo dun sa puppy o kaya stud pag may gusto kayong pa-stud yan. Okay, sige tara, let's go. Dito tayo, SLEX now. Okay, may nakaharang sakyan eh. Basta sa SLEX na tayo. Stopover lang ako saglit dito sa gasolinahan. Medyo medyo tinamaan lang ako ng antok. Nabusog kasi ako, kumain kasi ako kanina. Pero ngayon okay na. Tsaka lang tayo, restroom. Okay, tara, kita-kits dun sa pupuntahan natin kina Daryl. Laki, no? Ay, mga pan-show din. De, pero ano yung linya nila? Mga pang-show din. Laki. Oo. Kasi may mga Rottweiler na ano eh, maninipis eh. Ito laki oh. Ilang taon na yan? 1 year? Higit? 2 years old? Pangkad siya eh. Laki. Kapitbahay namin may Rottweiler din pero mas mababa dyan. Pero malaki rin katawan. Kasi mas maliit. Ito malaki. Mas matangkad to eh. Parang German na siya eh. Laki oh. Rot. Yung mga buto niya no. Yung kakulay niya to isa oh. Ayun oh. Rottweiler na bully. Ang laki. Dagul. Dagul. Tara. Inside. Likod. Kaya nga eh. Galing kay ano, Boss Ona. OSG. Anak ni Japan yata ito eh, no? Japan niya. Ganda tindig niya eh. Ganda rin ng ulo, ng muka. Ay si Mia. Mia. Makulit to do sa amin eh. Si Mia eh. Diba? Mia. Dati pinapadede namin siya. Yung unang anak niya doon sa amin. Anak niya sa pagkadalaga. Ikaw, pwede doon kay Leo, pwede doon sa isa. Yung anak ni Showboat, si Epi. Proven na rin yung si Epi. Oh, kakapal. Ilan pa sila? Dalawa pa talaga sila o may wala? Talagang dalawa lang. Buhay talaga lang. Buhay itong dalawa. Walang ano. Pares makapal yun. Full tail pa parehas. May na yung isa at nakagawa ng pagkain. Sino? Yung itong isang black and white. Yung black pa yung kapal na siya. Hindi maano. Pero malakas sila parehas kumain. Ito lang nang babox out. Binubuli niya. Binubuli pala niya. Grabe naman pala yan. Parehas malaki. Hey. Paras kumain. Mas matapang lang to. Tumutupi ito isa. Para si Mia. Ganun din si Mia. Pag may katabi din niya inaway pagka ano. Nagbakbak din niya pag malakas ito kumain eh. Lakas kumain. Nang ano rin yan. Ha? Oh. Dati ito hindi lumalaban. Lumaban na. Lumalaban na. Natuto na. Natuto na. Lumalaban niya. Pa rin. Yung isa? Ano niya doon sa isa? Sumabit? Nag-away sila? Nakagat ba niya? Pinalabas ko, akala ko ayos lang. Siya na andito. Nag-away, pares babae. Pero tutubo din yun. Ito rin si Mia eh. Wala siyang problema talaga. Hindi rin kasundo to si ano eh, yung isa kong aso doon. Yung napunta kay Pupits. Sebi. Nagkaaway din sila doon. Sebi. Wasak ka na yan eh. Wasak ka dito yan. May paa. Hindi natin dito. Ito? May sugat dito. Ito? Oo. Sino ako nagbanatan doon? Si Sebi at saka yan. Oo. Hindi sila magkasundo rin yan nun eh.
Ayun, okay na. Wala Ayun. Pares babae ito. Pares makapal. Okay na yung bakuna nila, bro. Goods na. Goods Ay, na. yung ano, nakalimutan pirma Babae. ni